Aminado si Vice President Sara Duterte na nagkamali siya noong ikampanya niya si Bongbong Marcos bilang presidente dahil matapos nga daw itong maupo ay samot-saring paninira na ang inabot nito sa presidente. Matapos ngang i-anunsyo ni VP Sara na tatakbo siya bilang presidente ay natanong ito kung pabor ba itong maging VP si Amy Marcos, pagbibiro ni VP Duterte. Trauma na umano siya sa Duterte-Marcos tandem. Narito panoorin ang video kung bakit dapat mag-ingat si VP Sara kay Amy Marcos. Dahil si Vice President Sara Duterte ay nag-declare na ng war. Yes, Laban sa gera na. Yes. Salamat naman at ngayon binigyan na tayo ng pag-asa ni Sara Duterte na matatapos din itong napakadilim na yugto ng ating kasaysayan ng Marcos Jr. Correct. At dahil sinabi na niya, malinaw na malinaw, siya'y tatakbo para presidente. Okay? Yes. Well, unang-una, ano yung naging reaction mo nang nalaman natin na nag-announce na si VP Sara na tatakbo siya? Siyempre masaya dahil yun naman ang gusto natin, di ba? Before pinag-uusapan natin kung tatakbo ba siya at we're wishing na sana tumakbo siya. Pero yung narinig ko, yung first part ng 9-minute speech niya, yung talagang humingi siya spokes ng tawad no, sa taong bayan na papatawad dahil sa akin may naging presidenteng yun nga katulad ni Bangang. So parang talagang nagkaroon si Inday Sara ng siguro talagang nakakonsensya siya at kung pwede niya lang maibalik yung panahon na yun na hindi siya tumandem, hindi sana napahamak yung taong bayan sa baka, sa crime at kung ano-ano pa. Nagpakumbaba siya. Yes. Nagkamali siya. No? Mhm. At yun ang anong nangyari. No? Talagang yan talaga ang naging desisyon na ngayon. At ako naman talaga, bagong pag-asa na magkakaroon tayo ng bagong yugto, bagong panimula. At sa tingin ko ay talaga namang may aasahan tayong pag-unlad at pagbabago sa ating lipunan. Pero syempre, maraming mga tanong sa ating mga kababayan. No? Unang-una, no? Napakalaking pagsubok itong pagtakbo ni VP Sara dahil alam natin na hindi papayag ang mga Marcos na matigil ang kanilang Marcos Part 2. Ang gusto talaga nila is Marcos Forever. At ang unang-unang talagang pagsubok dyan ay mga makina na hawak ni Lisa Araneta Marcos. Alam naman na sinasabi ni Glenn Chong, no? Na nahuling eleksyon ay nagkaroon na rin ng kasunduan sa parte ng Smartmatic daw at ni Liza Araneta. At ngayon, itong biro si Liza Araneta Marcos mismo ang kumuha. No? So syempre, kinakailangan babantayan natin ang boto natin like we've never done before kasi ibang klase talaga itong electronic cheating na ito. Yes, kasi talagang dapat ngayon pa lang yung mga magiging kaalyado ni Inday Sara, gumawa na sila ng paraan kung paano ma-prevent itong future cheating na naman sa 2028. At tingin ko dapat mag-ingat sila dahil talaga mag-uurumintado ang taong bayan kapag sila nandaya pa muli. No? Dahil talagang atat na ang taong bayan na magkaroon ng pagbabago. No? Kung sila napagbigyan at hindi sila nasipa ng mas maaga at 2028, ibig sabihin lang yon yung mga tao naging napakapasensyoso at talagang inantay ang pagtapos ng termino. Bagamat ako, maski nag-announce na si Sara Duterte, iniisip ko sana mapaaga pa rin ang pag-alis ng Marcos. Nang taga noon, matanggal yung mga balaki, lalong-lalo na yung pandaraya na gagawin nila na electronic garci at saka yung paggamit ng kaban ng bayan na naman. At hindi lang yun, spokes, dapat si Inday Sara talagang mag-ingat siya. Oo. Di ba? Dahil talagang ang talagang sinasabi ni Marcos Jr., hindi po pwedeng sumunod sa kanya ang Inday Sara Duterte. Yes. At now more than ever, talagang dapat bantayan ang seguridad ni Inday Sara dahil ngayon nagkaroon na ng ganyang deklarasyon, talagang mas matindi na pagbanta sa kanyang buhay. Kasi wala naman talaga silang wala silang strong candidate for 2028. Kaya kung mapapansin mo, nakipag-alyansa sila sa kadati nilang mortal na kaaway, like mga Dilawan, di ba? Yes, oo. Mga Piklawan. Oo nga, na nakakasuka. Yeah, kain suka. Kain suka. Kasi nga, ito yung mga taong pumatay kay Ninoy Aquino. Hindi Yes. maintindihan kung paano ngayon yung apo mismo ni Cory Aquino mukhang nakipag-alyansa pa doon sa pumatay sa kanyang lolo. Nakalimutan nila. At nakalimutan nila yung mga Duterte, sila yung tumulong sa mga Dilawan ng mga panahon na yun sa Davao City, no? Yeah. Yung nanay ni Tatay Digong at si Tatay Digong mismo, no? Yeah, kaya nga kain suka sila, folks. So maraming maraming challenge man darating kay Inday Sara. Lalo doon sa last part na sinabi niya na ako doon naantig ako na parang
parang ang konteksto eh hindi siya ipinanganak para lang sa magkaroon ng simple like happiness bilang isang tao, kundi meron siyang misyon para sa Pilipino, para sa taong bayan. At nagpapasalamat naman talaga tayo na talagang tinanggap niya yung paghamon, no? Kasi Yes. maraming nag-iisip, ano ba talaga? Kasi minsan sinasabi niya na babalik na siya pag mayor, na parang Babalik na gabi sa ka na sa Davao. politiko. Pero Yeah. ngayon talaga na nagkaroon na ng kumpirmasyon na paninindigan tayo ng ating Inday Sara Duterte, gaya ng pinanindigan tayo ng kanyang ama na si Tatay Digo. Yeah. Kasi hopeless na ang Pilipino eh. Oh. Nung panahon ni Pangulong Duterte, hopeless din ang Pilipino. Kaya nakakita tayo ng PRRD. Kaya di ba, grabe yung talagang pagmahal ng taong bayan kay Pangulong Duterte. The fact na siya hindi masyadong kilala sa Maynila, di ba, sa Luzon. Oo. Sa Mindanao lang talaga siya kilala. So anyway, dahil yung tao uhaw sa pagbabago, kaya nahalal ang Pangulong Duterte. And now, pinagbigyan natin ang mga mambubudol, na akala natin, babangon muli ang Pilipinas. So, ang mga tao bumalik dun sa dun sa emotion and feelings during 2015 before election na talagang kailangan natin ng isang leader na makapag-ahon sa atin sa kahirapan at maibalik sa maayos na sitwasyon ng Pilipinas na mayroong dignidad. Alam mo, pero itong anunsyo, ito pala yung parimula. Maraming tanong. Paanong partido? Anong gagamitin ng Yun. partido? Kasi kinakailangan ng makinarya. Bagamat ang naging karanasan talaga ni Tatay Digo, wala siyang pakialam sa makinarya. Mhm. Dumiretso sa taong bayan. At mga panahon na yun, aapat lang ang kongresista niya at wala siyang kahit anong mayor or governor, no? And Yeah. nanalo, no? So kung si Tatay Digong noon na isang alkalde lamang ng Davao ay nagawa yun, eh siguro naman ang vice president na pinakamataas ngayon sa rating. Yes. Biski wala ng partido, biski wala ni isang congressman na susuporta o walang gobernador o mayor na susuporta, eh kakayanin yan. Bagamat I doubt it. Kasi alam ko, marami na ngayon naninimbang. No? Yes. Tayo informante na nagsabi na sa kongreso nga, eh, mukhang maraming ayaw ng pumirma. Kaya lang, wala rin daw makausap sa kanila dahil hindi naman gagawin ni Sara Duterte yung nakausapin sila dahil sa panahon nito, gagamitin ni Sara Duterte itong mga pangyayari para makita kung sino talagang pupwede yung Pagkatiwalaan. Correct. Kaya nga eh. Kaya dito natin makikita kung sino talaga yung sumusuporta para kay Inday Sara at para sa totoong pagbabago o yung naglalaro lang. Oh. Para yung playing safe lang sila para protektahan yung kanilang mga sarili. Oh. So dito tayo magkakaalaman. Kasi makikita natin to spokes kung sinong Oh. sisipsip, kung sinong totoong for Inday Sara and for sa taong bayan. So sa tingin ko talagang malupit ang bakbakan ngayong araw na to hanggang sa 2028. In fact, itong anunsyong ito, tingin ko, naka-timing sa impeachment. Yes. Para magkaalaman na kung Sinong sinong pipirma. pipirma. Yeah. Markado na mga pipirma. So Mm. ngayon, tignan natin ngayon kung makakakuha pa sila ng 1/3, no? Yeah. Dahil syempre, wala namang survey na nagsasabing hindi mananalo si Inday Sara kung ang eleksyon ngayon. Tignan natin kung mga politiko na malakas dapat ang radar sa sentimiento ng taong bayan ay pipirma pa dyan sa impeachment na yan. At yung mga pipirma, good luck sa inyong lahat, no? Dahil Yeah. parang talaga, unless talagang magagarantihan ang pandaraya sa 2028, mukhang ang susunod na presidente si VP Sara na talaga. Yeah, nakikita naman natin. Kasi wala naman silang, yun nga, strong candidate. Si John Vic sinubukan magpa-pogi points. Wala. Si Same Cheese Escudero, tignan mo, mukhang Sila mismo, sila diba? mismo sumira. So, wala silang matibay na kandidato. Kaya ngayon, kaya sabi ko nga sa posto kanina, nararatal na sila. At sabi naman na nagko-comment sa atin, shake, rattle, and roll. Shake, rattle, and roll. Sabi ko na. Oh, so sa partido, sa tingin ko hindi masyado bibigyan ng importansya ni Inday Sara yan. Miski siya independiente, pero tingin ko ang gagawin niya, magpapa-adapt siya sa mga partidong gusto mag-adapt sa kanya. At sa tingin ko naman ngayon, dahil ang mga bilyar ay ginigipit din, although hindi natin alam kung paano boboto yung magkapatid sa impeachment, no? Eh tingin ko, isa sa mag-a-adapt dyan ay yung nationalista. Ang PDP, sigurado na. Hindi ko lang alam kung talagang papayag si VP Sara na PDP lang magdadala. Tuwa naman Bakit? kasi yung Nangyari mga doon? mainstream media, interviewin ka, pero makikidebate naman pala. No? Nakadebate ka ba? Alam niyo ko, Ito kung mga- sasabihin ko lang sa, Oh. sa mainstream media, pag ako yung didebate nyo, subukan nyo, kaya nyo ako termini sa debate. Lalo na kapag ang pinag-debatihan ay isang larangan na naituro ko for more than 20 years at pinag-aralan ko pa with an advanced degree, no, international law. Mm. Sa akin naman, pinagbibigyan ko lahat sa interview kasi
importante naman talaga yung balitaktakan. No? Yes. Pero ang nangyayari, hindi rin naman ako atras sa debate, pero wag yung asahan na manalo kayo sa Ano ba debate. yung No? share mo dito? Well, kasi yung Oh. isang babaeng host kanina, papilit-pilit yung sinasabi na unang-una, hindi daw totoo na may tradisyon ng mga international tribunals na dahil mababaw yung ebidensyang hinihingi para sa warrant of arrest in international tribunals, nagbibigay ng interim release. Ang sabi ko kasi, kung titignan nyo ang record ng Yugoslavia at saka Rwanda Tribunal, yung mga mas naagang binuo na tribunals para sa mga krimen gaya ng crimes against humanity, talaga halos lahat nabigyan ng interim release. Kasi nga, mababaw yung dahilan para magkaroon ng warrant of arrest, binabalanse doon sa pagbibigay ng interim release. So sa Rwanda Tribunal, ako'y miyembro yun ng bar, halos lahat ng mga akusado ron umuwi na Rwanda at nagpapakita lang sa Arusha kapag may hearing na. Pinipilit nila na hindi daw ganoon ang patakaran. Sabi ko, sa ICC, hindi nga nasusunod yung ganyang tradisyon. Na mali. Kasi ang babaw-babaw naman ng ebidensya para sa warrant of arrest, and yet pinagkakalit ang interim release. In fact, ang probable cause, ngayon pa lang, i-determine sa information of charges. Yes. Kita nyo nangyari kita, Digo, isang taon na nakakulong. Wala pang probable cause, nakakulong na. Nakakulong. Tama ba yun? That's actually arbitrary arrest. Dahil wala pang probable cause, kinulong na ng isang taon. Di ba parusa na yung pagkakakulong na isang taon? Nagpupumilit yung babae na mas alam niya ang international law. Ma'am, ako naman po ay nag-aral ng Master of Laws on International Law under the greatest professors of international law, Eddie Lauterbach, Roslyn Higgins, no? At ako'y nagturo naman for almost 20 years sa international law. Siguro alam ko naman niya. Ako kauna-unahang na-admit sa ICC. In fact, yung mga Pilipino ron, baka dati kong kasama yun, narinig kumanta ko rin para ma-admit. No? So medyo respetuhan naman tayo. No? Siguro kung may issue yan on journalism, ako hindi naman ako mag-i-insist kasi hindi naman ako talaga journalist. No? Pero yung mga bagay-bagay na pinag-aaralan, sana yung respeto naman, no? Yes. At saka pag journalist kasi, pag in-interview ka, hindi ka dapat, like ako, journalist ako, hindi ako pwede makipagbalitaktakan sa'yo. Hindi ako pwede makipag-debate. Kasi kukunin ko lang yung, like, your insights, yung opinion mo as, like a lawyer or whatever. Hindi ako pwede makipagtalo sa'yo. Oo nga, ibang-iba naman. Kaya makikita mo yung talagang bihasang mahayag doon, si Ami Pamintuan, hindi naman nakikita. Halos wala nga siyang naitanong, kundi ito lang yung talaga yung mga facts tungkol dun sa mga aking asylum. Baka anti-Duterte yun. Sigurado yun. Pero kasi lang, ba't ka humihingi ng asylum? Persecution yun. Sabi ko, yan nga yung aking dahilan, no? Yung tanim kaso ko, nung ebidensya, wala man lang complainant laban sa akin, bata ko nung saan nakakita, human trafficking, wala man nagreklamo sa akin, recruit ko sa kanila, no? Diba, sentido ko mo niya, miski abigado, alam kong tanim kaso lang yan, no? At yan naman ay desisyon para sa Austria, dahil sila magdidesisyon kung ako nga ay biktima ng political persecution. Pero wag yung pong kakalimutan, talagang karapatang pantao yan. Alam mo, natutuwa ako, miski umalis ako, balik tayo, ang dami pa rin. Kanina, 2,000 silang nanonood bago ko umalis. Nandito sila. Pero tayo tagwa 1,500 na nanonood. Anyway, napag-usapan nyo na ba kung sino Vice President? Oo, sabi ko never again. No, never again. Pero I'm sure, gustong-gusto ni Mangga. I'm sure gusto niya magkaroon ng part 2 ang Duterte Marcos. Pero ma'am, ako, I consider you as a friend, pero Marcos ka. Alam naman namin na ginagawa mo lahat ng ginagawa mo para masalba lang ang pangalan ng Marcos dahil alam mong sinira na tuluyan ng kapatid mo at kung hindi ka talaga namang gagawa ng mga ganitong ginagawa mo, talaga kasusuklaman na ang Marcos. Pero ma'am, tanggapin nyo na, kinasusuklaman ang pangalan ng Marcos. So, sasabihin na lang natin, siguro, kapag binitin na silang patiwaret, huwag kang ibitin patiwaret, no? Huwag kang isama, no? Pero, huwag po kayong magugulat kung talagang kasusuklaman ang pangalan talaga ng Marcos, kahit ano pa ang gawin ninyo para salbahin ang pangalan ng Marcos. Ako naman, folks, sabi ko, okay lang sa akin, no, na yung i-maintain ni VP yung friendship niya kay Amy Marcos. But sa kanila yun. Kanila yun, wala tayo doon. Pero never again sa Vice President. Ako, I still consider her as a friend. Si Marcos, si Amy. Kasi nakakatawa siya babae bakla. Talagang never a dull moment. Ako hindi. Pero, friendship is friendship. Pero yung ginawa ng Marcos sa Pilipinas, yan po ikabahagi na ng kasaysayan, mabubura. So, pasensyahan lang po tayo. Iba yung ating pagkakaibigan. Pero iba naman yung pagsuporta sa inyong patuloy na patuloy na partisipasyon sa ating politika. So, salute po ang Marcos sa ating salute talaga. So, pasensya na po. Miski tayo po ay magkaibigan. At saka, folks, ang sa akin dyan,
Delikado si Inday Sara. Oo! Delikado. Kapag vice president niya, baka siya pang lumagkaso Ay, niya oo, para oo, Marcos oo, again. oo. Diba? Kasi objective talaga, Marcos forever. Eh. Yes. Hindi naman sinabi na Bongbong Junior Marcos ang forever. Eh. Yeah, Basta sa Marcos forever. Baka mamaya hindi na makatulog si Inday Sara niya kung siya ang vice president. Pero sino gusto mong vice president? Unanimous tayo. Unanimous. Sabay tayo. Ang gusto nating vice president ay si Robin. Ganon. Kahit na maghiwalay pala tayo. Pero okay lang. Ikaw Okay ang lang din si pinaka Robin. ako, Robin Padilla. Yeah. Pero ako, sabi ko nga kanina, folks. Oo. Gusto ko lang masaya tayo. Okay. Sabi ko, okay lang sa akin kahit sino. Robin, Marcoleta, kahit huwag lang si Amy. Well, pareho tayo dyan. Wag si Amy. Pero ako, mas gusto ko si Robin. Bakit? Praktikal. Talagang super lakas ni VP sa Visayas at Yeah. Mindanao. Kailangan ng rest back ni VP sa Luzon. Kasi pag nakakuha ng malakas na kandidato na magsusolid ang Metro Manila at ang Luzon, pwedeng mapantayan ang Visayas at Mindanao. It's an issue of Kasi population. si Robin. At saka kung sino ang boboto. Yeah. Pero si Robin kasi dala-dala niya ang boto ng Luzon at hindi na niya kinakailangan dalhin sa Visayas at si Mindanao dahil That's solid true. siya. So sa tingin ko, pag kinuha niya si Robin Padilla, makakatulong sa Luzon Yeah. at the same time, hindi na siya pasanin sa Visayas at sa Mindanao. Aha. Ang maraming lalaki at artista, pero nakita naman natin, no, ibang puso ni Robin Padilla, siguro doon sa karanasan niya, na siya'y nakatulong, na-realize niya na kanyang pagkakamali, nagbagong buhay. Nakikita naman natin talaga na iba ang puso ngayon ng Robin Padilla. Na ako makapagsabi din ako yan kasi na-meet ko, nakasama Oo. natin siya. Dati kasi nung hindi ko pa siya nakilala sa personal, may mga sinasabi din ako sa kanya. Oo. Kung ano-ano. Kasi based dun sa Oo. kung ano lang yung nakikita mo sa TV. Pero yan, tama ka eh. May pusong Pilipino kasi si Robin. Oo. So, kung siya man ang maging visit, maging choice ni Inday Sara, hindi ako mag-oppose. So, support ako. Oo. So, Ako, mas sino? gusto ko na siya na talaga. Oo. Okay? So, Simpatiko. At saka, syempre, siya yung aking idolo, kaya ako nagpapapayat. So, pag ako kakadudato ulit, gaya niya, maguhubad din ako. At kakanta ng, ano ba yun? You are wonderful tonight. Kahit tayo na Kahit kain. tayo nung dali sa kanina, kumain tayo ng Thank you very much, Ate Nida, Nidas Tocino, and Melissa, #1 sa buong Europe. Thank you very much. At nasa bilbil na po namin ni Maharlika, kayo Tocino. Nasa bilbil na. Ang kinain natin ngayon, hindi longganisa, Cebu chorizo. Cebu chorizo. Chorizo niya doon sa longganisa. Maraming salamat, Ate Nida, ha? Nag-Cebu chorizo kami. Hindi po siya uminom ng alak, tubig Tubig po po yan. ito ha. Parang ano yan, parang sa Pilipinas, sinalagay namin sa Nilagay sa bote bote. ng Coke Kasi ang ang tubig. sarap. Oo. Kasi masarap ang tubig dito sa Austria. Anyway, Muna walang disclaimer. tayo ay meron tayong imimit na mga May meet kaibigan. kami. Pero 10:30 pa naman ang tapos. Teka muna, basahin muna natin, folks, sandali na. Tignan natin ang Oo, mga... Marami Ikaw na iba, magbasa ako. Senator Padilla or Senator Bongo. Si Senator Marcoleta na lang, ayaw namin kay Robin. May mga ganon din. Pero alam mo, that's normal eh. Kasi kanya-kanya tayo. Pero ako naman talaga, folks, kung sino man ang maging tandem na Inday, susuportahan ko, basta wag lang si Amy Marcos. Tingin ko naman, Yeah. alam naman ni Inday na hindi po pwede si Amy Marcos. At alam Anak din ni niya Amy yun? Marcos na for purposes of delicadeza, hindi na siya maghahangad. Ang gusto na lang niya, kahit pa paano, maisalba yung pangalan ng kanyang ama. Diba? Correct. So, At saka tandaan mo, folks, di ba? Ililigtas at ililigtas ni Amy Marcos ang kanyang kapatid. Parang may balita ka gabi sa akin about it. meron nga, meron balita, ating Parang may confidential chichika ka. source, confidential source namin na Okay. mukhang gusto makipag-ayos ni Marcos Jr. kay BP Sara. No? Well, syempre, kilala ko na yan si BP Sara. Hindi rin. Tapos na. That train has left. Yeah. Wala nang balikan yan. Ang gusto ni Inday Sara ngayon, katarungan sa nangyari sa kanyang ama na hanggang ngayon nakakulong doon sa dahig. At talaga namang hindi yan magpapatawad. Kaya takot na sila ngayon, nanginginig na sila. Dahil baka mamaya lahat ng plano nila hindi pa rin umepekto at maging presidente pa rin, lagod na sila. No? Pero alam mo, si BP Sara naman ay isang Kristiyano. Pagkat alam ko na pareho kami horse at ang aming mga Chinese horoscope na talagang malalakas ang dating. Unlike me, yung pagiging horse niya ay mas kalmado. Ako talaga hysterical. Ako fire horse po ako eh. Dahil 66, hysterical ako. Pero siya, yung pagiging horse niya, Kalma siya. kalmado. Kalma. Realistic.
Yeah. So, in that At sense, saka miski grabe, pareho kami. nakikaramdam. Oo, miski pareho Ang kami. alin naman kasi Pabaliktad, hysterical. Oo, palagi hysterical. So, yan ang pagkakaiba naming dalawa. Yes, kaya naman nakakatuwa. At parang ako talaga, I'm so happy today na in-announce ni Inday Sara yon. At least, Okay. may malinaw na tayong May kandidato. pag-asa na! Yeah. Although ako, ayaw ko magantay din 2028. Kung kaya natin patalsigin pa rin ngayon, Ang mga karapatan natin pagkasikin yun. natin. People power na sa saligang batas yan. Kasi feeling ko, lahat gagawin nila para hindi nga maging presidente si Inday Sara. Hanggang maalis natin ang paghawak nila sa mga makina, wala talagang garansya na magkakaroon na honest to goodness na eleksyon. Kaya mga tao, mga people, kung kaya pa rin natin, people power is constitutional, people power pa rin natin yan si Baka. Marcos Ju. Yes. Yeah. Tapos may mga nagsasabi, folks, na si Robin, ating Senator Robin Padilla na daw may dikit daw kay Amy. Anong mga komento mo dyan? Dikit daw ng dikit kay Amy. Alam mo talaga kasi naman, bilang isang tao, talaga naman tatawa ka pagkasama mo si Amy Marcos. Kaya ako, I consider her as a friend. Although she probably never considered me a friend dahil talagang nung tumakbo ko sa Senado, hindi niya ako binigyan ng boto sa Ilocos. Pero syempre, tawa pa rin ako ng tawa pag nandyan siya. No? So sa akin, iba talaga yun. Iba yung pagkakaibigan, iba naman yung politika. Yeah. Kasi sa politika, meron kang obligasyon sa taong bayan. No? At ang tingin ko ngayon, ang kinakailangan natin, katarungan para sa taong bayan laban sa mga kasalanan ng mga Marcoses. At pasensyahan na, Manang Amy, talagang napakalaki ng kasalanan niyo sa taong bayan. Yeah, I think that's about it kasi namatay na yung laptop ko. Okay, so ikaw naman ang namatay. Ako naman. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? At, syempre, last few days, ngayon pa lang namimiss ko na aking palang Yes, sir, mag-enjoy pa rin kami. Naiiyak na ako. Yung ano ba? Namimiss na. Pero anyway, malayo man tayo, iisang kausa Yes. sa bayan ng Pilipino. Yes. Laban ko. Duterte for Duterte 2028. for 2028. Right. Okay? Bye. Maraming salamat po. God bless the Philippines. Bye! Bye. Ang lakas, ah. I know.